Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Rodante Marcoleta matapang na nagsalita at tila harapang sinagot si Senator Risa Hontiveros patungkol umano sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit umano sa pangalan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos lumantad ang mga testigo sa Senado at tila dinawit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senado at Kamara tila nagsanib puwersa na para ipasabpina si Pastor Apollo Kibuloy. Pinasalamatan pa ni Senator Risa Hontiveros si Senate President Mig Zubiri sa paglagda ng sabpina na magpapatawag sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy sa pagsisiyasat ng Committee on Women, Children and Family Relations at Gender Equality sa pang-aabuso di umano na ginawa sa loob ng kanyang grupo. Ayon pa sa senadora, yes sa sabpina against Apollo Kibuloy is out, end quote. Kasunod naman ito ay nagbigay din ng kanyang pahayag si Speaker Martin Romualdez, and he quoted, "I have taken note of the recent statements made by Pastor Kibuloy. While I understand the gravity of accusations he faces on international stage, specifically from the FBI, it is important to clarify that the Philippine government and its officials, including myself and the President Ferdinand Marcos Jr., operate within the bounds of our Constitution and laws. We are committed to upholding the rule of law and ensuring the safety and security of all individuals without exemption. The claims of connivance with foreign entities for illicit activities are unfounded and divert attention from the serious legal matters at hand. Our focus remains on serving the Filipino people and fostering relationships that benefit our nation. Devoid of any engagement in criminal activities, we encourage Pastor Kibuloy to address his legal challenges through the proper legal channels and respect the legal process in place. As public servants, we are dedicated to transparency, integrity, and the welfare of our country. We remain steadfast in our duties and responsibilities to the Filipino people and will not be swayed by baseless accusation. We advise the public to remain discerning of information and trust in the process that uphold justice and democracy in our nation." And of quote, ito ang naging sagot ni Speaker Martin Romualdez sa kamakailang pahayag ni Pastor Kibuloy na may taong mano sa kanyang buhay. Samantala, hindi rin napigilan ng sikat na mamamahayag na si Jay Sonsa na tila supalpalin at sagutin ang mga ginagawa ni Senator Risa Hontiveros at Speaker Martin Romualdez sa kampo ng nasabing pastor. And he quoted, "Dear Senator Risa Hontiveros, kung kailangan mo ng medyo kapani-paniwala namang mga scriptwriter para sumulat ng babasahin ng iyong mga peketema mula sa SRH Witness Protection Stable, bibigyan kita. Mahal nga lang ang bayad. Sa totoo lang kasi, nagmumukha ng nilalangaw na television comedy o cooking in a show. 2 times over ang yung gimmick mo sa Senate of the Philippines. Wala ng pandemic, naka-face mask pa ng itim na parang biyudang malantak, nakasombrero pa na parang bagong recruit, iyong ilang testigo. Pinagsuot mo pa ng sunglass na tinda ng Muslim sa sidewalk ng Talipapa na may kapital na 20
pesos. Ano ka ba, madam? Ikaw, nakapagpa-beauty ka na sa may parlor malapit sa PhilHealth office. Pero yung resource person mo ay mukhang natalo sa saklaan. Unquote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi naman yan national issue ng bansa. Ang totoong issue, ang pagtaas ng bilihin, mga kulang na infrastruktura, sweldo ng mga manggagawa na hindi tumaas, climate change at marami pang iba na concern ng national public. Bakit hindi na lang kasuhan yan sa Supreme Court? Doon naman yan nababagay at hindi Senado na halatang pamumulitik ang intensyon. Malayo pa ang eleksyon. Pumihirit na kayo. Palibhasa, alam nyong malakas sa mga Duterte, kaya sinisira nyo. Alamin din ang kredibilidad ng mga witness at baka matulad lang din yan sa Parma. Bumaliktad mga witness kasi binayaran lang ni wala ding kredibilidad si Madam Hontiveros. Hindi naman government official o employee si pastor at ang mga nag-akusa, mga private individual. Bakit hindi mo tulungang mag-file ng kaso sa korte? Bakit dyan sa Senado mo dinala? Gusto mo lang siraan si pastor at ang kingdom. Laglag ka na sa 2025 Risa. Anko. Mantala, sa kaugnay pang balita, matapang naman na nagsalita si Congressman Rodante Marcoleta at harapang sinagot ang Senado at Kongreso kaugnay sa naging paratang umano ni Hontiveros at pahayag ni Speaker Martin Romualdez patungkol sa kaso na kinakaharap ngayon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong mga investigasyon sa Senado, tapos meron ding investigasyon sa House. Parang apoy yan eh. Oo nga eh. Patigit pa yan sa apoy na kumakalat. Mainit na mainit. Mas maano yan, mas matindi yan. Kasi pinapaypayan yan eh. Ay, oo. Itatanong ko sa inyo siguro para maliwanagan ng ating mga babayan. Kasi may mga pagkakataon na hindi lang naman isang beses nangyari ito, Kong. Marami rin nagtatanong, kamo. Yun nga ho, oho. Ano bang patakaran talaga? Paano ba pumapasok ang, halimbawa, Senado o maging ang House para ipatawag ang isang individual at imbestigahan ito, iharap sa sesyon para tanungin? Hindi, ilagay natin sa perspektiba, Nelson, ang ating pagtalakay. Dalawa kasi yung, bukod sa legislative function ng Congress, yan ay mapa Senado, mapa Kamara, meron pa silang dalawang bahagi ng tungkulin na pangkaraniwang ginagamit. Okay. Ang tawag dun sa isa ay oversight function. Yung oversight, ito yung kapangyarihan na ipatawag yung mga namumuno ng ahensya ng ating pamahalaan para siya sa atin kung tama o hindi tama yung pagkaka-implementa ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Pangkaraniwan kasi, may mga layunin ng mga batas eh. At pangkaraniwan na rin, yung pagkatapos na magawa yung mga batas, mayroon pang tinatawag na implementing rules and regulations. Pero, dahil nga sa problemang idinudulot ng hindi pagkaka-implement na mabuti, nasasayang ang mga pondo kung minsan. Hindi lang pondo at siguro, pati yung panahon nasasayang din sapagkat kapag na-implement yung isang batas na maganda naman ang layunin, nang ayon sa kanyang pagkakasulat, ay maganda sana yung kalalabasan. Yung outcome ay expected ng tao, maganda. At makabubuti sa nakararaming kababayan natin. Pero kapag yun, sablay ang pagkaka-implement, karaniwan na tinatawag ngayon ng Kongreso, mapa Senado halimbawa, o mapa House of Representatives, tatanungin ang mga ahensya ng gobyerno, bakit po ganito yung pagpapatupad? Tingnan po ninyo yung nangyari. Ito po yung ating mga resource person, nagko-complain po sila sapagkat hindi po nangyari yung isinasaad po ng batas. Yung layunin po ay nawala na sa isay. Yun ang oversight function. Ayun. Pero kung ito po ay tungkol sa... Meron pang isa. Meron pa. Yung pangalawa, kasi yung pangunahin, ito yung legislative function. Ito yung paggawa ng batas. Paggawa ng batas. So bukod dun sa kauna-unahang tungkulin na yon, meron pang dalawang natitira na inherent function ng Kongreso. Yung nauna nga, ito yung oversight na pinapaliwanag ko. Yung pangalawa, ito yung investigation in aid of legislation. Ayun. Halimbawa, ako, meron akong gustong ipanukalang batas. Pero medyo merong malabong parte doon sa isang aspeto ng aking iniisip. Pwede kang magpatawag ngayon ng isang investigation, mangalap ka ng tao na makatutulong sa'yo para sa ganun ay
makapagbigay sila ng karagdagang input sa'yo, lumiwanag yung gusto mong makita. Ayun. Sa paraan na may hahanay mo ngayon, may lalatag mo ngayon yung iniisip mong panukalang batas na medyo meron ka ng kumpiyansa sapagkat nakita mo na ayun pala ang magandang dapat na paglatagan ng aking iniisip na panukalang batas. So isa yun sa magandang magandang paraan. Kaya nga ang tawag palagi in aid of legislation. Sa mga tweed, ang pinakalayunin kung bakit tatawag ka ng investigasyon, ang pangunahin na iniisip mo, makagawa ka ng batas. Ngayon, kapag ikaw ay nag-imbestiga, wala ka namang iniisip na batas. Gusto mo lamang usigin yung tao. Sa aking palagay, hindi masyadong nakabatay sa mga tuntunin at pamantayan sa pamagitan ng aming mga rules. Halimbawa, meron ka bang iniisip ngayon? Meron ka bang pinaghahalimbawa? Hindi kasi merong, sa Senado ho kasi, ang ongoing ngayon na mga pagdinig, itong sa kaso ni Apollo Kibuloy, Kong. Dahil ito ay ipinatatawag ng Senado pero hindi po pumupunta eh. Pero ang latest ay tinanggap na raw po yung subpina. Pero may babala po si Senador Risa Ontiveros na kung hindi ito pupunta ay ipapaaresto. Ang tanong ko po ay ano ho ba yung pagdinig na ito sa Senado? Kasi private person po itong si Kibuloy, kung hindi ako nagkakamali. Hindi naman siya sa gobyerno. So siya ho ba ay iniimbestigahan in aid of legislation o yung una yung sinabi, oversight? Hindi ba siguro oversight kasi wala namang tanggapan ng gobyerno? In aid of legislation siguro. Pero siguro, sana nandito siya para matanong natin. Di ba? Ayoko namang mag-second guess. Yung senador po? Oo, siya pala yung nagpatawag. Siya pala nagpatawag, oo. Kasi ang alam ko dyan, kapag ikaw ay nagpatawag ng investigasyon, in aid of legislation, sabi ko nga sa iyo kanina, na pinapaliwanag natin, dapat sa likod ng kaisipan mo, meron ka ng pinaplano na batas na gusto mong isulong. At yun dapat ang nauna. Yun dapat ang mauuna. Yun dapat ang nag-motivate sa iyo kung bakit, halimbawa, ano ba yung inuusig kay Pastor Kibuloy? Pastor yan natin. Ano ba bakit siya inuusig? Ang nagpatindi po dito, bukod dun sa mga nauna na niyang mga kinakaharap na kaso, lalo yung sa Amerika, ay ito hong, meron ho kasi nagsalita na si dating Pangulong Duterte daw po, at si Vice President Sara Duterte ay tumanggap ng isang bag ng mga baril mula kay Kibuloy, Kong. Hindi lamang yan, meron pang mga nauna. Meron pa mga sumbong na merong nakatakip ang mukha. yun, yung mga sexual abuse at iba pa. So ano ba yung sana nandito si Senator Risa Ontiveros para mula sa kanya malaman natin ano ba yung layunin ng iyong pag-iimbestiga, kasi alam ko in aid of legislation yan. Ano ba ang mga pinapanukala mo? Magpapanukala ka pa ng pag-amyenda ng revised penal code, halimbawa. Kasi kung pinag-uusapan ay rape, halimbawa. O kaya acts of lasciviousness. Meron na bang mga draft kayo, mga piyesa ng batas na iniisip nun yung susugan ng revised penal code? O pagka wala namang malinaw na gano'n at gusto mo lang ipatawag sapagkat gusto mo siyang lumantad at pagkatapos para siya ituro ng mga testigo na kinalap mo, para sa akin sa sarili kong panukat parang hindi ata nakasalig sa mga pamantayan lalong-lalo na may nakita ko nakatakip ang mga mukha, yung identity ng mga tao na parang magbibigay ng kanilang mga statement para usigin si Pastor Kibuloy. Bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang hindi walang basihan Bakit ka mo? Ikaw ba manguusig ka nang hindi mo ipakikita kung sino ka? Maski naman sa pangkaraniwang pag-uusig na ginaganap sa mga piskalya natin. Kapag ikaw ay naghain ng asuntong kriminal sa kanino man na nakagawa sa iyo ng pagkakasala, ipakikita mo yung katauhan mo. Hindi ka tatanggapin ng piskal na magpapail ka ng asunto ng nakamaskara ka. Gagawa ka ng, unang-una gagawa ka ng complaint affidavit. Doon ay pakikilala mo ang sarili mo. Pipirmahan mo pa ngayon Sapagkat pag hindi mo pinirmahan yun, baliwala yun. Paano ngayon? Bakit mo
ganun ba yung pamamaraan sa Senado kung halimbawa may uusigin ka kailangan nakatakip ang mga mukha ng mga testigo mo? Paano mo masasabi ngayon na yung mga tao ngayon magsasabi ng totoo sa'yo? Pangalan nga lang nila, yung mga identity nila, ayaw nilang sabihin. Paano susumpa yun? Sa katapatan ng mga sasabihin niya laban sa isang tao. Ito yung titingnan natin. Kung sa ordinaryo ng criminal case, hindi nga papasa yung wala kang nakatakip ang mukha mo. Bakit naman dun sa Senado po pwede yun? Pero kung ano naman ang pagkakaiba na kasi sa House naman ay meron ding subpina kay Buloy, ipinapatawag din siya. Ano ba pagkakaiba nung sa House? Ang alam ko naman yun, yung issue, yung kaniyang istasyon ng television niya tayo, yung SMNI. Legislative franchise naman. Iba naman yun. Oo nga. Ngayon, kung halimbawa, ang pinag-uusapan yata nila doon ay para tingnan nila yung di umano yung mga violation ng kanyang prangkisa. May karapatan naman ang Kamara na gawin yon kung talagang may batayan, hindi ba? Kaya lang kung halimbawa, nagpasumpi na sila, ayaw dumating halimbawa ng pastor, kung ako yun, bakit ko papipilitin? Halimbawa kung ang issue ay i-revoke yung Franchise. yung franchise. Di ba mas maganda, o di kung ayaw mo, di Bahala ka. di ba look out na niya yun? Kasi idedepensa mo yung prangkisa. Kasi kung ang prangkisa mo halimbawa ay dapat depensahan mo. At kung ang karapat dapat at ang tanging tao lamang na pwedeng dumepensa sa kanyang prangkisa ay si Pastor Kibuloy, ay pinapalagay ko mapipilitan siyang lumantad at harapin yung komite ng Kamara, di ba? Kung yun ang hinihingi ng pagkakataon at yun ang kailangan gawin. Ngayon, kung ayaw niyang pumunta, o di ngayon magkakaroon sila ngayon ng pagkakataon na ayaw mo pumunta Siguro lalo namin mapagtitibay ngayon na baka nga marami kang paglabag kasi ayaw mo magpakita. Di ba? Sa franchise. So hindi ko makita ngayon kung ba't kinakailangan supina mo pa yung tao kung pinag-uusapan ay prangkisa lang, di ba? Kasi pagkakaalam ko, dahil meron atang kaso si Pastor, Kibuloy sa Amerika. Na tinahanap din nata ng FBI. So, sa mga tweet, yung tao ayaw niya magpakita. Kasi kapag nagpakita ka, baka yun na yung huling pagpapakita mo. Baka ikaw ay... sa akin lang naman, baka ako yun ang nagiging dahilan kung bakit bantulot siya na lumitaw. Sa bagay. Di ba? Balik tayo doon sa Senado. Unang-una, kapag nakatakip ang mukha mo at ikaw ay nagsasaysay ng mga di umanong o nagbibigay ka ng aligasyon, ang una mong iisipin dito, paano ako nakakasiguro na ang sinasabi mo ay totoo sapagkat hindi ka sumumpa? Nakikita mo ba na lahat ng mga resource persons namin, Nelson, bago sila magsalita, bago sila magpahayag, ay sumusumpa sila na sila ay magsasaysay at magsasabi ng pawang katotohanan. Ngayon, ito hindi mo pinasumpa. Paano ka nakakasiguro magsasabi ito ng totoo? Hindi ko sinasabi sa'yo na kung mo sumumpa, magsasabi ng totoo. Ang sinasabi ko lang, yung pamantayan. Yung requirement. Yes. Ang requirement kasi, kinakailangan sumumpa ka muna. Para sa ganun, yung sasabihin mo, maitala na nagsasabi ka ng totoo. So sa mga dito, hindi mo mapapatibayan na sinasabi mo yung totoo sapagkat hindi ka sumumpa. Halimbawa ko, for the sake of argument, nandun, pero nakatakip pa rin. Pero pinasumpa nila, ano naman ang implication yung nakatakip yung muka? Sino yung sumumpa? Wala pa rin pagkatao yung sumumpa sapagkat hindi mo kinuha. Kasi itatala, bago ka umupo dyan, nakatala yung mga pangalan ninyo. Anong ahensya ang iyong nire-represent? Alam ng committee secretary. Pagkatapos, bago kayo magsisitindig para magpahayag, sabay-sabay kayong titindig, sasabihin niya, repeat after me. Sasabihin mo yung pangalan. Sasabihin mo yung pangalan mo paano ngayon dito? Paano mo pasusumpain? Nakatakip nga ang mukha. Ngayon, paano ngayon? Walang identity, parang gano'n. Walang identity. Paano ngayon mapananaligan yung ginagawa ng Senado? Walang kampihan dito, Nelson. Sinasabi lang natin ito sapagkat marami nagtatanong sa atin. Sa abot ng ating makakaya, gusto nating ipaliwanag kung ano yung opinion natin tungkol sa mga nangyayari. Sa proseso. Sa proseso. Kasi sa proseso lang sino tayo. man, kahit na sino yung... Kahit sino pa siya. Di ba? Kahit sino pa siya. Kasi may mga jurisprudence kasi. Sabi nila, sa isang kaso na niresolba ng Korte Suprema, sabi niya, even the most despicable criminal is entitled to due process. Paano ngayon halimbawa,
kunwari si Pastor Kibuloy, gusto niyang gumawa ng paraan para sagutin yung mga aligasyon o paratang laban sa kanya. May witness din siya. Hindi pa paano niya sasagutin? Hindi, kung maglabas siyang witness pero nakatakip din, Kong. Hindi nga pwede. Yung isang mali, hindi maitutuwid ng isang pagkakamali. Okay. Akala ko tatanggapin nila. Ibig sabihin, inupasala ka na doon sa komite. Nabuyang-yang na pagkatao mo doon sa komite. Nakatakip ang muka. Paano ka sasagot? Oo nga, hindi mo kilala yung... Nakalagay naman sa ating mga batas. Yung ating mga rules of court. Ito yung... Ang sabi niya, yung akusado o yung respondent has the right to confront Yes. his accusers. Oho. Sino yung kukonfront mo yan? Nakatakip nga ang muha? O, meron bang ano rito? May nalalabag. May nalalabag dito in due process. Bakit hindi na lang halimbawa? Kung halimbawa, naniniwala sila na yung tao nakagawa talaga ng, sa kanilang paniwala, ay nakagawa ng paglabag halimbawa at sang-ayon sa kanilang pagkakalap ng ebidensya, ay magagamit nila para isampa ito sa korte. Alam naman nila kung ano yung tuntunin eh. Ipapile sa piskal. Pupunta ka sa piskal eh. Ito yung sinasaad ng ating mga batas kung paano ang paraan na pag-aasunto sa isang taong alam mong nagkasala sa'yo. At doon ay harap-harapan yun. Inakusahan mo, yung akusado, sasagot siya sa akusasyon mo at doon titimbangin ng piskalya kung yung akusasyon ay kinakailangan isampa niya sa korte. Dito, paano? Yung bang gagawin sa Senado ay katapat ng gawain ng National Prosecution Service? Katapat ba ng gawain ng piskalya? Hindi. So, ano mangyayari? Meron ba due process? Wala. Makakasagot ba yung taong inaakusa? Hindi. Mabubuyang-yang ka lang pero one-sided ang labanan. Wala tayong kinakampihan dito. Ang kinakampihan natin dito, kung ano yung proseso. Yung proseso. Kahit na sino pa yung, ganun pa rin ang dapat na proseso. Bagay. Kasi baka pagkasa nyo na ginawa. Halimbawa, isa sa mga senador ay naakusahan, ganun pa rin ang dapat. Di ba? Opo. Well, yan po ay patunay lang na ang dapat na ipinatutupad yung tama. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.